So it's always the chair that has the last spot for questions. So let me just ask, of course, the security of every government official is very important. And recently, it was discussed that a number of security personnel was taken out from the Office of the Vice President. I think, if I'm not mistaken, totally, the PNP said they recalled 373 personnel across all agencies. So I'd like to know, baka naman wala nang natirang security sa OVP, hindi naman, ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security at meron bang nagbabantay ngayon? Madam Chair, may I be allowed to give a very long answer about the security? Sure, as long as it answers the question. Sige, ma'am. Opo. Noong kasi ako ay nahalal bilang pangalawang pangulo, nakita ko kasi na pati ang security ng Vice President ay napupolitika. Hindi lang yan sa akin, kundi sa mga previous na Vice Presidents. Kaya nung tapos na ang eleksyon pero hindi pa ako naupo, sumulat ako kay former Secretary Delphine Lorenzana. Sinabi ko sa kanya, Sir, ang security ng Vice President should only be up to the level of the Vice President. Hindi po pwede na umakyat ang information at ang security ng Vice President sa iba pang opisyal. And at the time, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and the Secretary of the Department of National Defense agreed. That's why on June 2022, ito yung sa Armed Forces of the Philippines. On June 2022, the Secretary SND wrote to the Chief of Staff of the AFP from Vice Presidential Security Detachment under the PSG. Secretary Lorenzana ordered the Vice President Security and Protection Group, which is a separate entity from the PSG. So ito yung June 22, 2022. Ngayon, nag-issue ng orders ang AFP GHQ ng General Order 0917 to activate the reorganization from detachment to security group. On July 5, 2022, the activation order and the table of organization and equipment was released. Yes. All right. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Philippine National Police, but apparently they decided that they will mirror what the AFP did. So, noong December 9, 2022, inactivate ang Vice Presidential Protection Division under the PSPG. Ito under ng NHQ General Order OPL 22-22 and NAPOLCOM Resolution 2022-0675. Kaya po mali yung sinasabi ng lahat, hindi lang ako nagsasalita, ngayon lang ako nabigyan ng opportunity na magsalita. Hindi po tama na ikumpara yung term ni Vice President Leni Robredo at yung term ko in terms of security. Dahil yung security, yung VPSPG at yung VPPD sa PNP ay meron pong orders lahat. Ibig sabihin, there is a basis in law doon sa pag-activate sa kanila. Ngayon, yung sa Philippine National Police, kinuha nila ang 75 na personnel. Sila ang pumili kung sino yung kukunin nila. Makikita nyo, as I said in my statement, it was a targeted list. Madami doon sa mga security na yon. Security is a trust and confidence position. Kasi ibibigay mo sa kanila yung kanang pagsalig nimo sa imuhang kinabuhi. Ihatag na nimo sa ilaha. Ngayon,
Nakalagay doon sa listahan, kasama ko since 2007 when I was Vice Mayor, kasama ko since 2010 when I was Mayor, and madami doon, kasama ko from 2016 during the term for 6 years of President Rodrigo Duterte. Makikita niyo yon sa listahan kung isa-isahin natin. So it was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Ngayon, nag-iwan sila ng 38. 38 na hindi namin kilala. 38 na sila ang nagsabi kung sino ang maiwan. Sinalatan namin sila, sinabi namin, hindi na namin tatanggapin yung 38 ninyo. Ibabalik na namin yan sila lahat sa inyo. So there are no more PNP personnel in the Office of the Vice President. Ang naiwan na lang ay yung mga nasa VP SPG under the Armed Forces of the Philippines. Wala pong ginagastos ang OVP sa sweldo nito nila lahat dahil hindi po sila hinahire. Personnel na po sila ng ating AFP na dinidetail papunta sa Office of the Vice President. So, to answer your question, Madam Chair, meron pong security and all of them under AFP because we refused the personnel na sinabi. Ito na naman tayo kay General Marbil. Na sinabi niya, ibabalik niya kapag mag-request kami. Sinulatan nila kami na mag-request kayo kasi ibabalik namin. Hindi ko gagawin yan. Thank you, Madam Vice President. So right now, your security detail is composed of AFP officers, soldiers, I suppose. Yes, Madam Chair, officers and enlisted personnel. Mga ilan kaya sila? May we request Colonel Lachica to answer? Nakakagulat din yung statement ng PNP. I guess he wants it on his record, but I find it a little also irregular na you're right, it's a trust issue. And if you're familiar with certain individuals, they have to explain why maybe in the budget hearing of the PNP, we can ask them why they chose the individuals to remove from your detail. But I'd like to know also how many is left from the AFP. And I think the AFP is also quite capable. Ilan po? Mr. Lachica. Madam Chair, good afternoon. I think I cannot disclose the number, but I have here our activation order and our table of organization. Why can't you not disclose the number? For security reasons, ma'am. Executive service. Okay. I will. Madam Chair, Yes. sabihin mo na, sir. From our table of organization, ma'am, and equipment, we are authorized to have 364 personnel coming from the different major service of the AFP. But for our actual number, as of now, 337 po, ma'am. And this is under the AFP. And this doesn't come from the budget of the OVP? Or? Yes, Madam Chair. Okay. Thank you very much. That's all. Any more questions? Senator Bato de la Rosa is recognized. Ma'am, I just would like to inform this committee that during our last hearing with my Committee on Public Order and Dangerous Drugs, that issue was raised. And I told Chief PNP, General Marbil, na hindi na nire-request ng Office of the Vice President na ibalik yung tinanggal niya ng mga pulis. Kung pwede lang, ibalik sa kanilang pinanggalingan na unit. Hindi yung, ito, kawawa ito, mga taga-Davao ito na been serving there for how many years, tapos dinislocate nila, nilagay nila Region 4, NCRPO, malayo sa pamilya. So, ang request na lang namin, ako, bilang Davao-inyo, na-request ko lang sa kanya, maawa ka naman dyan sa mga pulis na yan, ibalik mo doon sa kanilang pinanggalingan. Kung taga Davao City yan, taga Davao Oriental, taga Cumbal, taga Cotabato, ibalik mo na yan doon. And he promised me na ibalik daw niya. I don't know until now because hindi ko pa alam kung anong nangyari sa usapan namin. Yun lang, para lang mabalik yung mga pulis yan kahit na hindi na ibalik security kay Vice President.
Just for the record, ma'am. Thank you, thank you. Madam Chair. Madam Vice President, go ahead, please. Yes, thank you. I agree with Senator Bato de la Rosa. Huwag na natin pahirapan yung mga police personnel dahil kaibigan nila ako. Ibalik lang natin sila sa mga pamilya nila. Thank you. Actually, Senator Tolentino is the vice chair for the committee of the DILG for this budget season, vice chair finance. So I would like you to ask the PNP chief what led to that decision, because also part of that is, if it's a political decision, I think that would not be fair also. But knowing that you're in the capable hands of the AFP is also reassuring. But this has to be raised. Definitely, Madam Chair, this will be asked as a policy question to be directed to the Chief PNP. Madam